Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Pag may nakikita akong bata, parang gusto ko pa rin pong bumalik sa pagkabata. Samantalang po dati, lagi kong ginagawa yun. Nahirapan daw po ako manganak. Baka hindi ko daw po kasi kayanin. Kung titignan niyo yung buong room, wala siyang ibang laman, kundi puro laruan lang talaga. It's an advocacy that will benefit a lot of children, hindi lang dun sa mga batang mahalaga sa amin sa Barangay Loyola Heights, kundi sa bata sa buong Pilipinas. Umarangkada na ang argumento ng mga mahistrado sa Korte Suprema ukol sa petisyon laban sa pagpapatupad ng Reproductive Health Law. At habang pinagtatalunan pa ito, tila lumalala naman ang isa sa mga problemang masosolusyonan sana ng malayang pagpapalaganap ng tamang impormasyon ukol sa sexual at maternal health. Ayon sa UP Population Institute, ikatlo ang Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na may pinakamataas na insidente ng teenage pregnancy. Pag may nakikita akong bata, parang gusto ko pa rin pong bumalik sa pagkabata. Nagluluto-lutuan po sila, tapos nagko-computer. Samantalang po dati, lagi kong ginagawa yun. Ngayon, hindi ko na pong magawa. Kasi po may asawa na ako. Gustuhin man ni Jonali na maglaro, hindi na niya ito magagawa. Sa mura kasi niyang edad na 14, imbis na nagpapakasaya sa pagiging bata, magiging isa na siyang ina. Magpipitong buwan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan, pero pilit pa rin niyang inuunawa ang kanyang kalagayan at pinagdadaanan. Sakit po. Sasabihin sa inyo ng mga tao na yun, maaga ka kasi nag-asawa. At tinapos ko daw po muna yung pag-aaral ko. Dahil sa kanyang murang edad at hindi sapat na kaalaman sa kanyang sexualidad, inakala niyang isang laro lamang ang naganap sa kanila ng kanyang kasintahan at di niya rin batid na pagkabuntis ang malamang nakalabasan. Kasing po ako nun may nangyari sa amin. May nangyari po kasi sa amin, may kasunod pa ng beses po. Wala po kasing alam sa mga ganyan eh. Wala ko po pag pala lang po. Takot nga din po ako kasi hindi ko rin naman po alam na ganun yung mangyayari. Ayon sa pag-aaral na sinagawa ng University of the Philippines Population Institute, mula taong 1993 hanggang 2008, papataas daw ang bilang ng mga nagiging batang ina. Kadalasang nasa edad 15 hanggang 19 raw ang mga ito. Teenage pregnancy used to be in 1993, something that more likely happens among the poor, lower education, rural residents, and most likely dahil sa early marriage. Ngayon, parang nag-even out na, lahat na ay exposed na sa, so even those with higher education, richer in terms of socioeconomic status, medyo tumataas na rin sila. Isa sa nakikitang solusyon ng gobyerno ay ang pagpapatupad ng Reproductive Health Law kung saan nakapaloob ang programang sexual at maternal health. Dito raw ay maaaring magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga kabataan tungkol sa kanilang katawan at sexualidad kung ito ay ituturo mismo sa kanilang paaralan. Marami silang sources ng knowledge na kadalasan ay hindi tama. So, ang sources nila ng knowledge, sila-sila. Yung mga iba nila diyang kasama, nakipag-sex now. So, yun. Ano-anong mga pinag-uusapan tungkol doon. So, it's happening. They go to the internet. They look at porn. They look at many sources of information. Pero karamihan, mali na alam at hindi nag-guide ng values. Ngunit dahil marami ang bumabatikos sa RH Law, nabinbin ang implementasyon nito at hanggang ngayon ay mainit na pinagdedebatehan. Isa sa kumukontra sa pagpapatupad nito ay ang simbahang Katolika. Imbis na RH Law, ang sagot daw sa teenage pregnancy ay ang wastong values formation at sapat na patnubay ng mga magulang at ng paaralan. Bakit isasapatas pa natin yung quote-unquote kasalanan? If parents are not knowledgeable, how can they teach their children? If teachers themselves are not knowledgeable, how can they teach their students? Forming the mind of what are the real values in life. But you don't see that if society itself does not own these values as part of their culture. So yun ang nakikita kong the best antidote to that.
Hindi lang naman ituturo doon. Of course, you will be taught ng ano ba yung reproductive cycle. That's part of it. But you will also be taught the values that go with respecting yourself, di ba? Para hindi ka abusuhin ng iba. So when you enter into any relationship, you know how to protect yourself from risks. So yun ang tema ng sexuality education. Hindi mo sila tuturuan ng... At saka, ang nasa bill sa law na ngayon, it's age appropriate. Mahalaga yun. Habang pinagdedebatehan pa ang solusyon sa papataas na bilang ng mga kabataang maagang nagbubuntis. Isa lamang si Jonalyn sa 200,000 mga batang ina na mapipilitang harapin at tiisin ang pagbabago nangyayari sa bata niyang katawan. Sakit lang po pag gumagalaw yung baby. Pag tumatadyak, mahirapan daw po ako manganak. Baka hindi ko daw po kasi kayanin. Kasi po may asthma daw po ko. Kaya naman sumangguni kami sa isang eksperto para sa kalagayan ni Jonalyn. Maswerte raw siya dahil umabot pa siya sa ika-7 buwan ng kanyang pagbubuntis. Mas malaki raw kasi ang posibilidad na mamatay ang sanggol sa sinapupunan kung nasa murang edad pa ang ina. Yung pelvis niya hindi pa sobrang developed para manganak, no? Mabuti nga umabot yung pregnancy niya sa ganitong stage. Kasi ang teen pregnancy, napakataas ng risk of fetal death. Kasi unang-una, at 14, yung hormones mo, hindi pa masyadong developed yon. So, mataas yung risk for miscarriage. At dahil walang sapat na kaalaman sa pagpapalaki ng anak ang mga batang ina, mas malaki rin ang tsansa na mapapariwara ang magiging anak niya. Unfortunately, a woman na teenager na nagbuntis, kapag lalaki yung anak niya, is 13 times increased the risk for imprisonment. Kung babae naman yung anak niya, 33% increased risk na magkaroon din ng teen pregnancy yung anak niya. So tinan mo, doon pa lang, binubuntis mo pa lang, marami ng risk for the child itself. Dagdag pa ni Dr. Singson, may posibilidad na magkaroon pa ng maraming sexual partner ang mga nagbubuntis ng maaga. At dahil dito, mataas din ang panganib na magkaroon ng cervical cancer. Ang tamang desisyon ay nagmumula sa tamang kaalaman at patnubay. Kaya naman karapatan ng bawat tao na magkaroon ng tamang impormasyon para maging gabay sa kanilang pagpapasya sa buhay na akma at makakabuti para sa kanila. Ako po si Renzo Kiko, nag-uulat para sa Reaksyon.